Good morning mga kabady. Dito na tayo sa farm. Dalawang beses na ako nagkape. Hindi ko na kaya naaya mga kabady. Nakasarap ang kwento namin ni Kaka. So ngayong araw ay mag-intro muna pala tayo. Panibagong araw mga kabady at panibagong vlog. Siyempre panibagong blessing dahil every gising po is a blessing. So ngayong araw schedule lang spray natin ng kalamansi dito. Tapos bukas yung kabila. Pero bago yun, i-set muna natin yung lona doon sa kabila. Ito mga buddy, yung lona nakikita nyo na yan. Dadali na doon sa kabila. Patutubigan natin yung dalawang block muna doon sakali. At yun, habang nagtutubig doon, pagletting tayo ng kamatis. Yan mga buddy, oh. Ang laki na yung bunga ng kamatis natin, oh. Mga bunga na sila, lalaki na, oh. Mga buddy, lalaga tayo ng gulay. May talong, sitaw, sigarilyas, tapos talbos ng kamote, tsaka piritong daing na bangus. Ang kulo lang naman yan, okay na yun. Pili ko lang yung gulay. Pwede na yung ating gulay. Salang na natin, buddy. Oops. Kailangan ito may takip mga buddy. Kasi pag walang takip, mababantilaw yung talong. Yung ibig sabihin mga buddy, yung maitim yung loob, parang matigas. Ibig sabihin bantilaw. Kailangan nakatakip. Tsaka nag-isa tayo ng bagong isda. Daing na bangos. Usok. Manta na mga buddy. Ito. May binyagan ka naman king. Nabuktot. Nabuktot ka pa kanya. Sigarilyas, balasinas. Ano bebe? Ni Arbe. Kanda. Walang talbos niya. Andutan mo kung karne yan. Nakipagpalitin yan. Akat na yung mga karne yan. Nampot kaya rin kayo. Ito mga buddy, i-spray na tayo ng kalamansi. Tsaka nagpapatubig doon, tsaka nagbabaon ng tulo sa kamatis. Konting-konti na lang. Kapeta pa mga buddy, nahati na tayo sa in-spray natin. Kaya ka, namatay na daw yung makina niya. Buddy, payari na tayo. 4 na oras, may 4 na oras ako nag-spray. Pinupulido natin mga kabady kasi para tamaan natin lahat ng bulaklak. Medyo mabagal lang. Nagputat na naman ang panibago. Parkado ng bulaklak yung putat. Yung bagong talbos nila mga kabady. Tumalab na yung abono natin saka yung pagkakatubig.
So yun mga buddy, tapos na nga po tayo mag-spray. Halos 4 na oras tayo nag-spray. May get. Busog ko. Tapos lang kumain. So imumove natin yung pagpitas ng kalamansi natin mga kabady. Para kahit paano makaiwas tayo sa dahil kasalukuyang magpo-full bloom yung ating mga bulaklak dito. I-adjust natin. Total ubra naman na sila mga kabady. Mag-a-adjust lang tayo ng date. Dapat February 15 to 20 ang start natin sa pagpapitas ng kalamansi mga kabady. So ngayon babaguhin natin sa 3 kadahilanan mga kabady. Meron tayong 3 dahilan kung bakit natin i-adjust yung ating papitas ng kalamansi. So ano nga ba yung 3 dahilan na yon kung bakit tayo mapapaaga ng pagpitas o pag-harvest ng ating mga kalamansi. So isa-isahin natin mga kabady at share ko sa inyo. So ayan mga kabady, share ko sa inyo yung 3 dahilan natin kung bakit papaagahin natin yung pagpitas ng kalamansi natin. I-move natin siya ng nasa February 10 mga kabady. Mag-adjust tayo ng 5 araw kasi 15 to 20 diba? So possible magpa-umpisa tayo magpapitas ng February 10. So hindi ko alam kung ilan yung pipitas na pupunta dito. Siguro depende sa buyer natin, tsaka depende sa pa-order nila. Pero mas maganda sana kung marami sila para makuha ng 1 araw, or kung di man matapos ng 1 araw malimit sa 2 araw, ganun mga kabady. So yan, share ko sa inyo mga kabady. Ang presyuhan kasi ng kalamansi ngayon is naglalaro sa 2,100 per red bag. So ibig sabihin marami pa yon mga kabady. Ibig sabihin andun pa yung bayad sa mga mamimitas mga kabady, tsaka yung sa red bag. So ang linis nun, ibig sabihin yung manenet mo o yung mapupunta sa'yo mga kabady is naglalaro naman sa 1,700 hanggang 1,800 mga kabady. Depende sa buyer na pipitas. Lalo yung kalamansi natin mga kabady is basal naman. So tsaka magaganda naman sila mga kabady, makikinis, at maganda naman din yung size nila. So yung size pala ng kalamansi natin is naglalaro sa 1, 2, tsaka 3. So doon mga kabady, kaya kainaman ng size. So possible na pitasin nila dyan mga kabady is 1, 2 ganon, 0, 1, 2 ang pwede nilang pitasin, tsaka yung papapitas natin mga kabady. Kasi yung unang dahilan natin kung bakit papaagahin natin yung pagpitas, sa kadahilanan mga kabady na ngayong buwan kasi o yung nakaraang buwan nagumpisa na siyang tumaas mga kabady. January tumaas na siya, tapos pagtungtong ng February, first week ng February mga kabady, nag-bounce back siya ng dati linis 2,000. So ngayon nag 1,700 to 1,800 na lang. So ibig sabihin bumaba siya ng 200 pesos per red bag. So malaking kabawasan din yon. At sabi nga minsan lang o madalang lang magkaganyan ng presyo. Kaya yun ang hahabulin natin mga kabady. Kumbaga aapurahin na natin siya para at the same time mga kabady, yung ginastos natin para sa pabunga is mabawi natin siya agad ng mabilis, dahil naghahabol tayo ng presyo. So wag na tayo maghintay, o hindi ko nahihintayin mga kabady yung konti na itataas pa ako sakali man, dahil hindi naman tayo isang beses lang pipitas mga kabady. Naglalaro yan sa 3 hanggang 4 na beses tayong pipitas. So ang pagitan nun is 15 to 20 days ang interval ng pagpitas. So kung pipitas ngayon, so bibilang pa tayo ng mga 15 to 20 days bago masundan ulit yon. Ngayon kung gusto nating mapabilis, pagkatapos pitasan, kinabukasan pwede nating patubigan, tapos sasabayan natin ng sabog ng pataba o yung tinatawag na side dress mga kabady. Yung sasabog natin sa malapit sa dulo ng
sa dulo ng dahon na ganito. Yan, dito tayo sasabog yun, ganon. So yun yung unang dahilan mga kabady, hinahabol natin yung presyo, yung magandang presyo ng kalamansi natin na possible maganda ang kitaan mga kabady. So yung pangalawang dahilan natin kung bakit agahin natin yung pagpitas, dahil nga po mga kabady, yung mga kalamansi natin na to o yung 800 puno natin na to is kasalukuyan namumulaklak. So sa tansya ko kasi kung paabutin pa natin siya ng February 15 to 20, talagang halos 100% full bloom na siya mga kabady. So iniiwasan din natin yon kasi nga may posibilidad pag pumitas kasi ganyan sila ng ganyan mga kabady. Siyempre ganyan ng ganyan, pasok ng ganyan. So may posibilidad at hindi may iwasan mga kabady na tamaan yung mga bulaklak. So sayang yung mga maratamaan, mahuhulog, masisira. So sayang yun mga kabady. Yun yung pangalawang dahilan natin kung bakit natin paagahin yung pagpitas ng February 10. Magpapaumpisa na tayong magpapitas. So yung pangatlong dahilan naman natin mga kabady, siyempre para maganda yung ating maging kita. Dahil gaya nga sa sinabi ko sa unang dahilan natin minsan lang o madalang lang na tumaas ng ganyan yung presyo. At ano pa bang ayaw natin sa 1,700 per red bag mga kabady, di ba? Goods na price na yon. So tingnan natin kung mahiritan pa natin yung buyer natin na kung kaya niyang itaas sa 1,700 kahit 1,750 or 1,800. Tingnan natin kung makukuha natin. Meron pa tayong ilang araw mga kabady para i-monitor yung presyo ng kalamansi. So sa ngayon, yun muna yung update ko sa inyo dahil yun lang yung bigay sa aking presyo ngayon, 1,700 to 1,800 per red bag. So sa loob ng isang red bag ay tumitimbang po siya ng 30 kilos. So maaring mabago pa yung presyo na to na 1,700 tsaka 1,800, depende sa supply syempre tsaka sa demand. Tapos maaring tumaas yan pagdating ng February 10 or maaari naman ding bumaba sa 1,700 or 1,800, depende sa magiging takbuhan ng kalakal syempre ng kalamansi. Kung sana syempre nananalangin tayo mga kabady na sana tumaas kahit konti, pero ako goods na ako doon sa 1,700 to 1,800 per red bag, kaya goods na tayo doon. At total yung mga kalamansi natin is ready naman na silang pampitas. Masarapan ng laki mga kabady. Ito pakita sa inyo, lapitan. Sarapan na yung laki nila oh. May ilang araw pa tayo. Meron pa tayong 4 days 3 days kako ba. Meron pa tayong 3 days at may ano pa yan, may ilalaki pa yan. So syempre mga kabady, gusto nating ma-experience o gusto nating matikman yung ganyang magandang presyo. At lalong lalo na kagaya natin na baguhan lang sa pagkakalamansi, masasabi ko naman na yung unang trial natin or pangalawa or pangatlong trial natin dito sa area na to, kasi nag-trial tayo dito sa kabila sa 1,200 puno. Success naman yung first trial natin mga kabady. Nagbigay naman siya ng magandang bunga, marami, at saka walang although meron man pa ilan-ilan, siyempre hindi naman natin mape-perfect yan, pero at least konti lang yung mga may tusok, hindi panay. So kalimitan is mga good naman mga kabady. So para sa akin not bad para sa isang kagaya kong baguhan sa pagkakalamansi. At dito sa 800 puno naman natin, so bali 3 beses tayong nag-stress dito sa kanila. 3 beses natin silang in-stress, kinondisyon. At ito na yung resulta nung pangatlo. Kaya yung nagiging bunga nila mga kabady is sunod-sunod, parang hagdan ang nila, ang mga naging bunga. Gaya nito, pitasin. Ito pakita sa inyo mga kabady. So kagaya ng bunga na yan, so pitasin yan. Tapos gagaya naman dito, ito meron tayong mga maliliit, yan, mga ganyang size.
Meron din tayong pang 2 weeks. Meron din pang 3 weeks. Tapos meron ding gaganyan. Sila laki ng butil ng mais. Tapos ayan, may mga bulaklak sila. At kasalukuyang pa rin naglalabas ng bulaklak mga kabady. So ayan. Hindi pa makukuha yung iba niyan. Pipiliin lang yan mga kabady. Mga malalaki lang ang kukunin dyan. Kaya yung may iwan, yun yung magiging next na pitas natin. Yung pangalawang pitas natin sa kanila. Kagaya dito, ito halos pampitas na rin to, yung mga ganitong size. Yung sinasabi ko sa inyong nagputat ng bago mga kabady, yung nagsariwa yung dahon nila, nagsupling, tapos kargado ng bulaklak. Ayan o. Ito o. So masasabi ko na yung first trial natin sa pagpapabunga ng kalamansi is worth it naman mga kabady. Dahil 3 days na lang yung hintayin natin. Ayun na yung pinakamasarap na parte. Yung harvestin na natin yung ating pinagpaguran. Oh. Hala, yuko na yung sanga. Tsaka para ano, mabawasan din yung bunga at makalaki ng husto. Lalo mga kabady doon sa kabila. Tingnan nyo naman yan mga kabady oh. So in-estimate ko to mga kabady, mahinang estimate ko makadalawang red bag na lang kamo, isang tudling. So ito 17 tudling. So meron na tayo agad 34 red bag dito sa mahinang estimate yun. So ayoko mag-estimate ng mataas kasi baka masaktan tayo. Kailangan yung ano lang, mababang estimate lang. Kami. So abang-abang mga kabady, at malapit na, 4 days na lang ang ating hihintayin. At magpapaumpisa na tayong pumitas sa mga kalamansi natin. So ngayong buwan is magdadalawang harvest tayo. Hahabulin natin yan yung matinding pagtaas o hahabulin natin yung matinding magandang presyo na yan. Possible yan pagka harvest nyan patubig tapos kargahan ulit natin ng abono para mabilis lumaki yung mga kasunod na pitas. Kagaya ng mga ganitong size ito pang susunod na pitas to. Ayan, 3 ang laki. 3, 2. And ito 3, 2. Tapos yung 1, ano ba kalaking 1? 1, sana ka na? Ito. Hindi na kalaki. Kaya halos size ng bunga ng ating kalamansi is 1, 2, 3. Pero marami mga kabady yung dos. Marami yung dos. Ang laki, ang size. Kaya palagay ko yung second harvest natin medyo bovolume tayo ng bahagya. Tingnan nyo yung bagong putat nila. Yan, pati yung taas na yan mga kabady. Kagad yan. Dumating si Jer. Hindi lang naman putat ang nagbigay Yan Bakit? Balik si Commander mga kabady. Thank you kay Jer. Commander, binili niya kaming diesel. Baksa. Mga kabady, nagkakarga naman kami ng tubig dito sa boulevard para pang spray bukas. Kaya gadya. Malakas yan, detres yan
Di na gaya kumain si Kaka. Wala, anong tanghal yan? Wala stress. Pangatlong kain ko na yan. Ang pangatlo. Ang bilang luto mga kabady, Bicol, tsaka Bicol Express, tsaka ano yan? Pupo na may sotanghon. Tapos yung talbos. Tapos yung galing lahat. Naiwan yung malaki ah. Di ba yung gusal nung gulay kanina, no? Kapal. May gusto na ba't lang ako eh. Busog. Masakit dungot mo. Sob. Yung matching ano. Oh. Yaw na ito yung tayang-tang, no? Ang tutuloy at taba. Anong talo na? Yan, tapos yes eh. Ay, excuse me po. Nabusog. Tinitin mo. Nakabalo eh, ang mantinakal. Bilos ko mo. Nagbawas na ka yan eh. Nagbawas. Ay mga buddy, maglileting tayo ng kamatis hanggang nagtutubig si Kaka. Maganda yata nasa bewang ko yung ano, tansi ah. Maya, lipat natin sa bewang para shoot na lang natin ganun. Natin si Kaka dito mga buddy. Kaya tudling na tayo doon. Sakit na ng suyak ko. May laman sa loob. Tinik ng kalamansi. May sa bahay natin tanggalin. Baka kung kanina nag-i-spray tayo. May Kaka dito. Alam mo dyan eh, Kak? Ito na mga nauna namin malapetan eh. Mayo na sila mga kabady. Tuloy na yung mga buhong nila oh. Yan mga kabady. May naglalabasan yung mga supling nila. Yun o. Ayot ka. Ay, bali dito ka. Ito ka oh. Bakit yung kamatis na siya oh. Buddy, update muna doon sa saging natin oh. Huwag na tayo ata. Dilim na. Ayan. Okay. Okay. Nasa tatlong, mga dalawat kalahating dangkal ko siguro yan. Ito may mga salina siya, may mga suwi na oh. Pwede na natin ilipat yan. Yan po, dami. Kailangan natin medyo lumaki-laki para pag naglipat tayo mabilis. Baka kasi mga ano pa yung mga ugat eh. Lilipat tayo sa gawin. Ayun nga na mga kabady. At padilim na. Padilim na. Mayari naman tayo ng isang block na patubigan doon sa kabila. Mas malapit na rin matapos yung isang block ng nilalagyan ng tansi. Division muna tayo sa papaya natin. Masa? Uy. Silay na oh.
Dalawa. Yan mga kabady oh. May natin sa bahay. Tagal ng pakinabang ng papaya. Nasa 2 taon na rin yan mga kabady. Halos kasaba kaya nung kalamansi yan eh. Kapalit niyan mga kabady yung tray na tinanim natin dati dito na talong, kamatis tsaka sili. Naka 17 puno tayong pinapalit nun. Ayan yung mga yun. Tsaka pala ako nag-uwi ng 2 supang ng saging na ano, lakatan. Tatanim ko sa bahay. Nag-uwi na ako ng isang araw, indulan. Yung ganitong saging oh. 3 puno na itanim ko na. Ngayon nag-uwi naman ako ano, lakatan, 2 supling. Kinuha ko kanina. Dito meron din tayong bagong lipat na lakatan, 5 puno saging lakatan. Wala naman. Pizza with kape. Kape tapa, batas saya. Ito yung lakatan mga kabady oh. Yan, hinuha natin kayo na 2. Late pa lang at 2 dangkal lang. Pero kaya na rin yan. Lakatan to na ka. Lakatan. Nung sabaya hanapin. Nalagay na dito sa parang na ano, rocks. Oh, ha? Parang gandus ah. Papaya at saging. Kape! Ay, meron na pala. Ginugulok ni Kaka. Ano ko may makabuknod. Oh. Naano naman ni karton. Ah, may ketchup naman pala. Ah, meron. Kasi hindi yung kandila. Happy birthday, Kaka. May birthday ngayon. Samara. Si Macy. Pinaganda na kaya niyan, petsa. Pang dessert.